beloved Boss Mike Cervera. Blatter ang pulis. Marami nga walang blatter eh. Ang problema nga ho dito, napakarami hong namatay na ang death certificate nga nakalagay po cardiac arrest pero may butas po sa ulo mula sa bala. Kita mo, Manang Aimee? Panoorin nyo ko si Manang Aimee kung paano butatain ni Boying Rimulya. Dapat ito si Boying Rimulya, maging senador to eh. Sa totoo lang, mga kababayan, mas magaling pa kay Manang eh. Katwiran, mga kababayan, sa pangatwiran, talong-talo eh. Oo, sige. Dapat lang talaga, naging ano to. Oo, payag na ako. Naging POJ secretary kasi magaling naman pala. Ano yun? Oo, Manong Boying, banatan mo. So Yun ang tama yung kakaiba. so yun ang sinasabi ninyo, failure of our justice system. Opo, nung panahon na yun. Oo! Nagkaroon tayo ng Nung panahon nyo ni Digong, Manang Aimee, huwag mo nang ipipilit. Oo, yung gusto mo. Nung panahon ni Digong, walang hustisya noon. Tama, mga kababayan. Walang hustisya nung panahon ni Digong. Kaya nga ganun na nangyari. Yung mga tao, yung maliliit na tao, yung mahihirap na tao na biniktima ni Digong, ayun, dumulog sa ICC. Diba, Manang Aimee? Pasalamat tayo kay Trillanes sapagkat nagmalasakit. Kung walang Trillanes, mga kababayan, malamang, mga kababayan, walang hustisya na magaganap at mangyayari. Diba? Tuloy. problema nung panahon na yon na hindi ho talaga. Sabi ninyo, failure of our justice system. Opo, nung panahon na yon. Nagkaroon tayo ng problema nung panahon na yon. Kitain mo, nung panahon na yun, pinipilit na nga sa'yo, hindi mo pa maintindihan eh. Oy, pagka binoto nyo si Manang Aimee, maghiwa-hiwalay na tayo. Maghiwa-hiwalay na tayo, Walang iya, parang hindi Marcos eh. Tuloy. Na hindi ho talaga maimbestigahan na maayos kasi pati ho ang piskal tinatakot po ng pulis ng panahon na yun eh. Kita mo, Manang Aimee, pwede ba yun? Nung panahon na yun, pati piskal tinatakot ng pulis. Baka isama sa tukang eh. Tapos sasabihin nyo, meron namang hustisya rito. Oo, meron sa ngayon. Panahon ni Pangulong Bongbong. Diba? Ngayong panahon, saway ka. Parang si Kulaong eh. Baka naman magkapatid yung dalawa. Baka naman totoo na yung sinasabi ni Kulaong na may kapatid siyang Marcos, si Aimee. Bakit hindi kamukha? Baka nagparitoke. Nagparitoke si Manang Aimee kaya hindi na naging kamukha ni Kulaong. Si Kulaong naman, pilit magparitoke rin para maging kamukha niya si Aimee. Kaso hindi talaga umubra. Hindi umubra, mga kababayan. Pero eto, balikan natin to. Noong panahon ni Digong, talagang walang hustisya noon. Aminin nyo, tindi. Ang gusto ni Digong, siya lang ang batas noon. Wala nang iba. Kung ano sabihin niya, yun lang dapat ang masunod. Diba, mga kababayan? Pero ngayon, hindi na. Lahat, mga kababayan, sa batas na ginawa nila, may karapatan ng pangkalahatan. Diba? Nung panahon na yon. Ngayong panahon ngayon, hindi ba pwedeng magaya? Hindi ngayon ho, mas maayos ngayon Kung sapagkat sinisigurado po na Huwag ka nang umepal. Nagsasalita pa si Boying eh. namin na ang piskal at ang pulis ay magkasama mag-imbestiga ng mga krimen. Hindi na ho katulad ng dati. Ngayon magkasama na yan, pulis at piskal. Tandem na yan ngayon. Dati, mga kababayan, hindi. Pulis lang, ni Digong. Kung ano sabihin ng pulis, dapat masunod. Correct. Kung mas maayos ngayon, ba't hindi na lang magpila ng kaso dito sa Pilipinas? Ay, teka nga muna, Manang Aimee, bakit mo ba pinipilit yan? Pagpipila ka ng kaso, tama yan dito ngayon. Pero yung nangyari ng kaso na isinampa nung panahon ni Digonyo, wala na tayong magagawa doon, Manang Aimee. Hindi na natin mababawi yung matanda na tatay mo yata. Wala na, nandun na. Sabi nga ni Sarah, surrender na. Suko na, mag-move on na. Pero ikaw, nagtataka ako eh. Bakit ba hindi makamove on to kay Digong? Ang tanong, meron ba kayong something nun? Walang yan. Parang Kulaong si Digong Para bang kagnagataan, mga kababayan.
parang ano eh, parang hindi na humihiwalay eh. Di ba? Si Kulaong daw ganun eh. Pag nagataan, hindi na humihiwalay eh. Tignan niyo si Yama. Oh, pabalik-balik lang. Yama, peace tayo ha. Joke ko lang. Oh. Di ba? Mga kababayan, ganun eh. Tuloy. Ayos na pala eh. Nag-iba na. Hindi ko ho pwedeng tanongin yon sa mga nagdemanda sa ICC. Yo! Bakit mo naman eh? Ano naman pakialam na ano? Hindi naman kilala ni Boying yung mga nagdemanda sa ICC. Tapos gusto mo kunin si Digong, dito na lang litisin. Malabo yun. Dapat ito kasi mga kababayan, ito lagi ko sinasabi. Wala hong ibang sisisihin sa pagkaka-aresto ng ICC kay Digong kung hindi yung kampo niya rin. Eh bakit ho kanyo? Kaya haba-haba ng panahon na dapat solusyonan nila at gawan nila ng paraan. Hindi na lang nagtanong sa akin eh. Pwede naman kasing absuelto nila yan. Nangyayari naman yan. Sa dami nilang pera, mga kababayan, kaysa binabayad nila sa mga vlogger nilang tanga, diba? Binayad na lang sana sa biktima. Ilan ba yung biktima na umabot ng ICC? O, alam nyo bilang? Wala pang 50. O, 50. Bigyan mo ng kahit tag 20 milyon, kayang-kaya. O, di wala na kayong problema. Di sana, di ba? Di sana, wala ka ng kaso, umurong na sila. Kaso hindi ganun na nangyari. Boss Mike, ganun nangyari. Naging busy sa paninira kay Presidente. Yun po yung katotohanan dyan. Kaya kung meron mang sisihin, mga kababayan, yung sarili nila. Wala na yung iba. Huwag nyo na hong kailangan pa paikot-ikutin. At ang ending si Pangulong Bongbong Marcos. Ay po, kininayo. Hindi naman siya presidente at hindi naman siya nagsampa ng kaso. Kundi yung mga nagsampa ng kaso dyan, mga kababayan, yung hopeless. 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 Kunatagarod. Diba? Hopeless. Kunatagarod di ame. Anong sabi? Mga kababayan, wala ho kaming nararamdaman na hustisya sa panahon ni Digong. Kami ho'y natatakot para sa aming kaligtasan. Kunada! Tapos ngayon sasabihin nyo, dapat nandito nililitis, taktiyo Diba? Taktiyo. Ano ba lilitisin yun na una nang nademanda yun doon? Iba naman yung korte doon, iba naman yung korte dito. Totoo naman nung panahon ni Digong, ano bang hustisya makukuha nun? Kung ang mga nabigiging biktima, binabago yung pagkamatay nila. Kung yung pagkamatay nila, binaril sa ulo. Pagdating, hindi pa umaabot sa autopsy, mga kababayan. Alam nyo kung ano? Palalabasin, inardiac arrest. Inatake sa puso. O kaya namatay sa lagnat. Namatay sa sinat. Walang pagkakaiba yan kay Sarah. Magaling magmanipula. Kita nyo naman yung confidential fund niya. Anong ginawa niya? Di ba pinangalan kung kani-kanino? Ganon din yung tatay niya. Magaling din magmanipula. Kung namatay ka sa bala, mamamatay ka sa biogesic kasi nilagnat ka. Grabe yung dalawang mag-ama. May similarity. Kung paano magpaikot ng istorya. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan, kung inyong tatalasan ng inyong isipan, nako, ramdam na ramdam at unawang-unawa nyo yung gusto kong ipahatid sa inyo. Pero mga kababayan, dahil nga itong mga DDS, walang alam, kundi mag-report ng live ko dahil sa inyo rin. Kayong mga nandito. Ayaw nyong mag-like eh. Nasisi pa. Sorry naman. Real talk yan. Real talk yan real talk. Hindi kasi kayo nagla-like. Di ba mangyan? Mga mangyan yung mga yan eh. Tuloy. Hindi naman po namin hawak yung mga taong yun eh. Correct. Hindi namin sila kilala. Hindi nila kilala. Hindi rin kilala ni Pangulo. Anong masasabi mo, Manang? Di butata ka. Biruin mo, pinipilit mo. Nabalikan yung umpisa. Samantalang nasa finish line na. Ano yung finish line, Boss Mike? Nandun na.
sa ICC, yung matanda. Yun na yung finish line, mga kababayan. Tapos gusto sa gawin ni Manang Aimee, ay, balikan natin sa umpisa. At pag nasa umpisa, dalhin natin dito natin litisin yan si Digong. Kawawa naman yung matanda. Walang nagpupulis ng pet niya. At ang pating naman, di pare. Wala na nga. Ultimo nga pamilya. Samantalang ikaw, Aimee, sampid ka lang. Sinisiksik mo yung sarili mo sa mga Duterte. Sa totoo lang, ayaw ka naman. Sarili mong pamilya, iniiwan mo. Ayan tuloy, itatakwil ka na. Karinawa. Si Pangulong Bongbong, hindi ka na sinama. Dati, 12-0 sigaw niya. Ngayon, 10 na lang. Nagkamali pa, 11. Ha? Di ba mga kababayan? Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo. Paano ngayon niya Manang Aimee? Malabo na na manalo at mangyari pa na maging mapasok ka sa top 12. Kasi ang sigaw na lang ni Pangulong Bongbong, top 10. Yung dalawa, bahala na kayong mamili dyan. Ha? Wag na kayo. Bahala na kayo. Yung dalawa dyan, na ayaw ni Pangulong Bongbong na, bahala na daw kayong mamili. Sabi niya ba yun, Boss Mike? Oo. Kanina, bago ako mag-live, sabi niya, bahala na sila, kamo. Oo, bahala na. Mga balimbing pala . Sabi ko nga, Manong Bongbong, huwag ka nang mag-alala dahil yung mga yan hindi naman nanalo dahil ang mga tao ayaw ng balimbing. Diba? Ayaw ng balimbing. Tapos ngayon ipipilit pa nila na manalo sila. Samantalang kitang-kita na naman ng mga Pilipino na balimbing sila. Tapos sasabihin nila, para sa bansa. Sasabihin nila, para sa mga Pilipino. Walang niya. Yung para sa Pilipino na sinasabi nila, mga kababayan, yun yung ayaw na ayaw nila. Diba? Ayaw na ayaw ng mga Pilipino ng isang politikong balimbing. Kadalasan, karamihan, mga kababayan, tinatakwil ng Pilipino yan. Ngayon, mga kababayan, kitang-kita nyo naman kay Manang Aimee, wala nang pag-asa na maging mapirmi yung pato niya. Sala sa init, sala sa lamig. Hindi mo na alam kung ano gusto. Regaluhan ko kaya ng isang tiklis na mangga yan na may kasamang bagoong para pati baba niya, sausaw niya. Joke lang. Magalit. Di ba Manang Aimee, huwag mo lang isasawsaw yung baba mo sa bagoong. Baka kagatin ni Sarah pagkamalang mangga. Ay, naka! Boss Mike, gumana na naman yung mga pang-aasar mo, Manang Aimee, nagjo-joke lang ako kasi masaya ako. Nakausap ko si Manong ko, o ading mo. Di ba mga kababayan? Pati ko, natatawa ako sa mga sinasabi ko. Eto na! Ma'am, as a matter of suggestion, if I may, ma'am, as stated by the Secretary of Justice, na yung mga biktima ng EJK, ang mga police report nila ay cardiac arrest pero may buta sa ulo. Tama, Manang Aimee. Ikaw ba'y hindi naaawa sa kapwa Pilipino? Hindi yan porke may hirap baliwala. Tandaan mo, yung mga may hirap na yan, yan ang mga tumulong at nagluklok sa inyo. Maging kay Digunyo, yung mga may hirap na yan na nabudol nila. Sa pag-aakala na iaangat ang buhay nila. Yung pala ang iaangat kaluluwa nila. Oo, nilayo. Tinanggal sa katawan yung kaluluwa. Pinatay nila. Di ba? Mga kababayan? So, eto na! Walang nagla-like. Tingin nga, wala daw nagla-like. Ayawan na nga. Ito nga, nag-enjoy lang kayo rito sa channel ko, pero hindi naman kayo nagla-like. Lagi na lang kayong ganyan. Mga DDS ba yun nandito? Pakisabi naman, para matigil na to. Press 1 sa ayaw na akong mag-like, ayaw na akong mag-vlog. Sa mga gusto akong mag-vlog, gayahin nyo si Kasunog. Di ba? Ganun lang kasimple yan eh. Thank you naman, Kasunog. Anong pera yan? Hindi ko maintindihan. Taga-Israel ba? Baka Israel money yan. Tuloy! At numbers in the thousands, ma'am. Why does the Senate try to investigate that and investigate
the circumstances surrounding that. Oo nga Manang Aimee. Ito lang napansin ko. Bakit yung impeachment ayaw mong imbestigahan? Di ba dapat pangunahan para malaman ng taong bayan kung nagnakaw talaga yung best friend mong si Sarah? Para naman maging masabing nasa patas ka. Eh bakit ngayon parang iba? Imbis na yun ang imbestigan mo yung impeachment niya. Bakit itong pag-aresto kay Digong? Samantalang itong pag-aresto kay Digong, karamihan ng mga Pilipino ay gustong-gusto yon. Oh, Manang Aimee, tama na. Baka ikay umiyak kapag tinuloy-tuloy ko pa. Tandaan mo, oo, kung asaran lang, walang seryosohan. Sigurado, mangingisay ka. Oo, si Mike Cervera, magaling talaga mang-asar. Pero kayong pang-aasar ko, mga kababayan, ayon mismo sa PAX yan. Alam niyo yung PAX? Oo, pagka kumuha ko ng pungdol at pinalo ko sa inyo, yun, PAX ang tunog nun. PAX, 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 ganon. Our beloved Boss